the Bible says here, who healeth all thy diseases. So kay David, pinaka-importante ang atong sala, ang spiritual na side, na everyday, nagalakaw tayo, ibabaw sa yuta, na limpyo atong konsensya. Diba? Malipayon ta na, nawa ta, nagpasakit sa tao, doon makapasakit ka, nawa ito gituyo, ay nagpasayo sa Ginoo, and everyday, as we evaluate ourselves, kumusta ba akong adlaw? Okay ba akong performance? Kumusta ka akong treatment sa akong kauban sa trabaho, sa akong classmate, o sa sulod sa panimalay? Tomorrow, pawiyon ko na. Tomorrow, I need to improve myself. Na gusto na ako nga nindot ang among pagkubanay. Maski unsa ka ka-talente nga tao, maski unsa ka maayos, o sa kabutang skillful, kung di ka maom o awag nga makikisama, o wala na ito chemistry, lisod kayo sa katrabahoan o iskirahan. Dapat ka mo ka makisama. Kaya nga naman, you are not just doing it for your interests. You are also looking for the interest of others. So thank you, Lord, because what? You have forgiven my sins. Moingon niya, nag-shift siya dito karon sa physical. Yun ang spiritual, so niya who healed my diseases. Being an old man, nabati na ni David, nagagana siya mga sakit sa panglawas. Sa mga batanon, wali kaampo, pero kung kay arthritis, rheuma, naugsa pa diya, gibati sa panglawas, makaingon ka, thank you Lord, salamat Ginoo. Kaya ikaw, naghatag ka nako sa may panglawas, Lord. I was able to work. Sa students naman, God has given me a sound mind, a good memory sa exam na naka-answer ko. Thank you Lord. Pero when we talk about physical condition, wala, makaingon nato, nga di ko magkasakit karon. So, salamat sa Ginoo because God is healing our illnesses and diseases. Pinakadamay, hangtod sa pinakadako nga sakit. God is our healer. Ang Diyos ang atong mang-aayo. Matuo mo, anak? Amen. Ang Diyos rin maayo. Personally, I have a kidney stone. Manang ko na ako gibati na pain sa akong kidney. Makainom ko ng resolve yun. Pero ganito may mga times na gibati. Salamat po sa Ginoo. I have also shared to you about that, na malipayon ko, na maayaw akong panglawas. Number 1, sa akong spiritual, conscious. Number 2, akong health. Hindi naman pag, okay na, never mind those positions, ka ng kabtangan mo, secondary na. Una-una mo ang spiritual o physical. With relational, when you say relational, of course, ang imong relasyon sa Diyos, affected na siya kung hindi maayaw yung pagkisama sa imong kapwa-tao. Kung pasabot sa imong family, you are doing your best. Tapos naapaka sa mayong panglawas, o sa blessing nga na. Di ba? Malipayon ka because in the sight of God, you are okay. Tapos imong feelings, imong panglawas, you are healthy. Sa mga batanon pa diha, thank the Lord because you are healthy. Maski wala pa na mga butang inyong gusto, pero you are healthy. Kasi naana sa inyong mga butang na gusto nyo sa una, pero imong lawas naman, ininay, bigay. Hindi na siya healthy food. David said, "Oh, healeth all thy diseases." O kalag ko, mamaya ka. Kaya ginaayo ka sa Ginoo. Nindot kayo, isutan mo kabalingon. Ang kanindot sa kinabuhi na ni. Kung mutanaw bitaw ta, o ang kamera, mapukus sa kanato. Makaingon ka na nindot diya ang life. But if you start comparing yourself to others and you're just, basing sa imong gitawag mga activities sa uban, o paano po sa lambo, maluyag ka. Munang naikasabihan, look to others and you'll be depressed. Look to God and you'll be blessed. Muna si David, blessed siya. Kaya naman, wala sa nakuha sa uban, wala na hulingon. If God has given you a good health, you are in good shape right now, praise God. Praise the Lord! That's what it means. Bless the Lord! It means praise the Lord! Salamat, Ginoo! May usahay kita sa atong kinabuhi, dili kayo ta malipayon. Kaya naman, yung tanaw na ito, mga material na utang, more than sa atong physical. Igsuon, dili na siya mas importante. Kung saan mo nakaptangan ninyo, kung di maayo mo panglawas, di mo na mapuslan. I tell you, di mo na mapuslan. Yesterday, nakalimot ko ba, kinahanan po kung 55 kilos. Dapat ko bukas.
Kala kung murag lahi, mag-yun ni. No? Kaya di ay, ako nasuwat 50 kilos. Sabi na ako, 25 kilos so tanan. 50 kilos. Ang grabe ko lahi na mag-yun ni. Lahi na yun niya. Oh? Ikaw bata-bata pa, kusgan ka ngayon ka, 50 kilos na. Si Bandulo yun sa mga istorya niya sa upat, kasano nga si Minto, kaya-kaya pa na niya, karoon daw ulit na. You know, mga younger generation, you must thank the Lord for having a good health. Praise God for a good health. And the third one, so David, so niya, who redeemeth thy life from destruction. And that is in verse 4. The Bible says here, He what? Keeps back your life from destruction. You know, siguro sa high kaning deliverance, ginagamay na ito atong pananaw. Pero kita nyo sa balang, di ba? Tindaghana ka, aksidente, disgrasya. Kanang highway patulog yan, no? At baka na, kita yun ng one, gamay na ng GP, no? Mini GP. No, di ba? Itong black. O, katapos may pick up na puti. O, nagkulay na sila. O, din on the spot itong sa black. On the spot. Pero ikay. Ang iyang purpose ato na yun, matulong sa dialysis center ka magpa-dialysis. Yung wife nagpaako. You know, ang life na to here on earth is too short. So, short lang yun. Huwag na kabalo, no? Kung ano sa atapaw ako sa inyo. Pero, ang assurance ni, ang kasiguruhan, it's some point na ito man wants to die, mamatay ka. Muna, you cannot tell to yourself, no, kalad ko dugay pa yung kinabuhi ili. Muna nga everyday, susceptible, prone katanan. You, Christian, you are not exempted to sicknesses, illnesses, accident, or even death. Kitang tanan, maad ko rin kamatay. Kung di pa mabalik si Jesus, sa tangway pa tayo. Muna sa kasiguruhan. Muna sa atong reflection sa atong pagulingon. You know, unta, kung pili pa lang, nga kanunay mo daog ang spiritual o ang itawag na itong gugma. Nga ang atong kinabuhi din sa yuta, inuras man inadlaw, spend nato sa pagpasaylo, pagigugma, pagigdahit, pagmaya. Malipayon ta. Di kaya kanunay na smile, ha? Pero ang imong desire pa sa imong heart, nga makahin mo kag maayo. Ang maayo binuhata, di na makaluwas nato. Ephesians 2:8, naluwas na sa grasa sa Diyos, kaya sa pagtuo. Dili sa atong pagulingon, kay kini gasa man sa Diyos. Dili sa buhat, nga way magpasigal o versikulo 9, but versikulo 10. Kay niluwas na sa Diyos, in other words, para magbuhat o maayo. Manang gusto sa Ginoo. That is God's plan and design for all of us, and He-save niya ta. Knowing the fact that our lives are short, no, there's brevity of life. Dapat atong spend this year wisely. No, son, no, make your mama proud. Respect your parents, na magpalit yung natong na. No, kung ikaw naman sa imong workmates, no, esteem them better than you. Kaya yung ba sila ng Tagalog high regard? Para nakakaya ito ang kalipay. Sa church naman, no, you need to you give a double honor to your pastor. You know, pastor's appreciation month na. That makes you happy. You know, in our school, I want to share with you. Sa school na mo, sa trabahoan, ang akong yun, gusto may tabo every day. Kanang bitaw, magtapok mo kaon. Oh. Kaya nga naman, dito sa akong pagkaon, maka-istorya-istorya mi. Na akong wife, kanunay ginawan, tapok na naman. Okay, mag-istoryahay. Oh, muna nga itong kalipay. Nga, di na ito tala ma-miss. Pero sa high, grabe ang kalibutan, no? Malinaw ta sa gadgets or whatever, na wala na tayo intimacy. O kanang tanaw, pero akong mga anak, no, sa kabalo mong asawa, mas kilay lang, no? Gabi iba to, ano, na mag-istoryahan na kami, natanaw ko nila ang mga nawong. Natanaw nila mga busy ko, dalang kong ginamuna-una. Pero wala sa kabantay. Ako na sila na-obserbahan ang ilang mga laughter, ilang mga ano, ilang mga expressions, ilang mga pulong. And you can pray to God o sa ilang mga needs. Ang butterfly kisses at night, ang mga anak, wala sa kabantay. Pero gabi na ako nakatulog balik, yung mga lamok, ako pang pahalong pa.
point here is this, no, kanang atong kinabuhi ba? The best thing is life in this life is to love and to be loved. Kanang bitaw mahigugma ka kag higugmaon mo nang pinakanindot sa kinabuhi. Muna ingon sa Bible dinhi, kung basahon nato ang sumpay sa from distractions, ingon sa pulong si Ginoo dinhi, to crown thee with loving kindness and tender mercies. Nga no, di-deliver ka because God loves us so much. God is so merciful. You see? Nga naman, every day, gusto din nato atong mga anak na safety kan maabot sa school. Muli sila na safety because we love them, right? As much as possible, we are providing them good transportation. Muna mo ba ganun eh? Naagay hatod na masakyanan. Oh, naagay kuha sa transportation para lang safety ilang mga anak. And that's part of what we call loving kindness. You see? So with that brevity of life, because all of us is prone to any accident or whatever na di maayo nga panghitabo, dapat ato na pasalamatan ilhon ang Diyos every day. Okay, ingon ka, praise the Lord, thank you Lord. Why? Because you have delivered me from destruction. Who redeemed their life from destruction? Hapit na kumta, hapit na isip ko ba? Oh? Diba sa ngayon may mga violations punta sa dalan? Ngayon tapang na siya, ampok na hanta, kaya masigamay atong suyo doon, dapat ulit ka, wala lang ka. Pero katong kayo nag-ampok ta, nangayot ang tabang sa Ginoo, makabantay lang ka. Uy, kailangan tayo po mag-seatbelt o magbantay na ako sa akong itong speed limit. Kailangan tayo ko magdala sa akong helmet. Na naman, kaya ipangga ka sa Diyos, di lamang ta naglikay sa bayaran, kundi dahil para na sa atong kaayuhan. Sometimes you are thinking, magbantay ta, kidak punta. Huwag tagaw na. Nga nung itawag na itong mga rules and regulations for our own good. Para kita malikay sa grabe nga distraction. Imagine kung wala ka naka-helmet, gamay lang nabagok sinong ulo, wala na. Imagine kung wala ko sa naka-helmet, wala na ko karon. Now, 7 steps away, sa post report, imagine mo nga ako ang kanang pag-impact. Pagbangga sa akong nawong dito sa multicab na passenger, half face na akong helmet. Banggaan labay ko. 7 steps away. Kaya sobra ko sa kauras nga nag-bleed diya sa highway sa crossing rubber tupik. Wala akong ilong, dugmok. Tapos ipong matanggal, alak akong Diyos. Kaya naman, kaya half face na akong helmet. So kung 4 face to, pasigura ko pa akong nawag. Pero sa hayo kita, more na mag-helmet na din ko, That is for your own good. The same is true with our spiritual walk with God. Nga naman di bawal. Actually, wala ka bawal ang pastor o ang simbahan. The Bible tells us so. Kaya gusto sa Ginoo nga madugay pata sa kalibutan. Bawalan ta ng timpong sa Diyos atong lawas, bawal ang sigarilyo, bawal ang ituwag natong ilimnon, mga vices, nga naman, gusto sa Diyos madugay pata sa kalibutan para makaserve pata sa atong family. May-enjoy pa nato ang iyang creation para makapangalakad pa ta sa Diyos madugay. That's how the Lord loves us. Kaya naman gusto sa Ginoo makita malikay sa instruction. But you know what? Ang pinakadako na nabuhat sa tuwa is what? Saving us from our sins. Amen. Sa diyan kita wala pa relationship kay Jesus Christ. No, God sent His Son to die for our sins. Romans 5:8, ang Diyos nagpadayag sa gugma ka nato, samtang makasasala pa kita, si Jesus namatay pa. Amen. That's the good news. He saved us from that destruction. You know, ang mga Diyos na una, muli sa context na nanagtaw siya na sure. No, dito ang labayanan after sa mamatay ang tao. Pero ka na siya apit. No, muna siyang mas kuyaw, no, nagbahig, no, sa tawag na sure. Oh, sa ato asin ni karon sa New Testament, ang natundo niya is hell. So salamat sa Ginoo because God has delivered us from hell. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your loving kindness and your mercy, your grace. 1 Titus 3:5, not according to the righteous deeds that we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen. Saved means delivered. Muna kita, may kasiguruhan ka sa atong kaluwasan. Kaya naman, God has delivered us. Amen. Thank you, Lord, for that loving kindness.
O, are you not blessed? Dapat malipayon ta, nga naman. Daghan mga tao karon nga they don't know where they are going when they die. Pero kita kasabutan na we will go to heaven. Kaya kita mga anak sa Diyos. So the last one, the Bible says here in verse 5, what it says here, who satisfieth thy mouth with what? With good things. Wow. Okay, He makes your mouth full of good things. Daghan ba mga may utang? Yung mga pagkaon, no? Mouth. So, lami, tinuod mo na. Kung kaon tawag lami, thank you, Lord. Praise the Lord. Tulian niyoy. Ha? Malipayan ba ta? No, sa nasa itong lamisa, amen. No, maringon ni Paul, I know how to be abased, and I know how to be abound, I know how to be in full or in hunger. Gusto niya, I learned how to be content. Kanang contentment diya, kung pasabot ko sa naang ni abot mo, kumao ka, mag-satisfy. Kumao ka, itawag mo kontento, na still you can praise the Lord. Ha? Kaya nga naman, diya sa lamisa nga na, sinudo, sa siguro, kaya medyo pigado mo man, pero gabahakak mo. No? Na fried chicken diya, na simangot, no? Lalain ang inyong pagbati sa matagusa, layo na kayo. Yang lasa, no? Lahit na, hindi na sa lumi. Pero God is telling us here, no, na ang Ginoo nag-satisfy ka nato with good things. Kung pasabot ang Diyos pa sa atong kalagba, gitagaan ta sa mga maayong utang. Di lang mga sa na-confine sa gitawag nato nga physical, but also spiritual, intellectual, emotional. With good things. But here we can find in this verse ang continuation ani, so that the youth is renewed like the eagles. He gives an emphasis here sa atong pagpalawas. You know, you are what you eat. Kung sa imong ikaon mo, mana. If you eat healthy foods, of course, you'll be healthy. Kung di nutritious, malnourished ka. Now, sa spiritual naman, kung ikaw, dili mo submerge si mga bulingon sa iyang pulong, then ikaw maging maluyahon sa spiritual. But here the Bible says, so that your youth is renewed like an eagle. Now, here is David. May edad na siya. Hindi na itong David sa unang si Goliath, bangon mo na with a sling. No, in the name of the Lord. Isa puso ka, in the name of the Lord. Kung na-defeat niya si Goliath. But this time, wala na siya gitawag na paigor. No, hindi na ito sa dapi nga kusgan siya. Pringon niya, so that the youth is renewed like an eagle. Na babalik ang iyang puso. Bubasabot din iba. Anong sama sa eagle? Dino ang eagle. Grabe din ang Diyos mahatag ang strength. Kaya kung iban pa lang ang mga langgam o birds, no? Di na sila kasugakot sa mga kusog ng hangin. Pero ang eagle, ang mga isda ni salmon ba? Kung nasa ang karin, dito pa gina sila. No? Dito pa gina sila niya. Kontra. Kaya dito diya ay ma-challenge sila sa taas. Madala sila sa taas. Kung dito diya may kahangawa. You know, the feeders of the eagles, mo kaya dahil ni siya no, nga makawistan sa 200 km per hour na puso. Now, if you are driving motorcycle, pag 200 na, wala kay helmet. Kung may ana gani, kaliga mo duko. Yung buhok kayo, yung malagas pa. Pero ang higit, dili matanggal ang ilang feeders. So that your youth is being renewed like an eagle. Ang Ginoo, ginabangko niya kanunay ang feeders sa eagle na kaya niya maka-withstand sa anak na pusok na hangin. So David said, you know, Saul, grabe ang Diyos. Kaya nga naman, siya nagalikon, kanimo matag adlaw. Though our outward body is praising, but our spirit is renewed day by day. Nice strength. Muna ang problema, kanunay, kung naka sa edad, nga pasalok na, kumbaga. Kaya nga naman, nag-struggle ka na sa imong puso. But you know what? So, kasi God is so good. God is so faithful because God is strengthening me day by day. Nga every day, Lord, nahuman ko to. Daghan kong labanan, nahuman ko to. Daghan kong lipihanan. Sa office, nahuman ko to. Kaya thank you, Lord. You see?
So these are the things that makes David happy. He's something that blessed. I'm blessed. That's why in return, I will bless you, Lord. So kita mga anak, sige, no, you must praise the Lord. It's not something na option ba? Pwede ba kung magpasalamat? Dapat magpasalamat ka. Amen. Para every time ka mag-pray, unahasa ang pagdaig sa Ginoo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ayaw, diretso na yung pangayo. Dahil ka sa Diyos, dahil ka sa... And what? Forget not all His benefits. Dahil yung services sa imo ha ba? Yung actions ni mo ba? Sa imo ha? Yung nga naman, nung nindot nila itong i-remember ang tanan. O dito na ka magsugod naman sa imo pangayoon sa Ginoo. Yes, Lord, no, I know that you are our provider, our Jehovah Jireh. Lord, karon aman mo pangayoon ito. I don't know paano ni siya, but I am trusting on you. Please, Lord, give me strength and sound mind. Nung makaya na ako ni kung sa pa yung mga pamaagi ng Pilimuon para lang ma-provide ang mga needs. Because I am limited. No, I'm finite. And you are infinite. Ikaw, Lord, why katapos ay mong gahong? I'm trusting on you. So every time nangyari diay ang atong kanunay na perspective sa kinabuhi o outlook in life, doon na ay mga struggles, ang kinabuhi, ma-enjoy nato. Amen? Are you enjoying your life? No? Amen. You must enjoy. Kasi, those things nung nahitabo sa past, you cannot undo it eh. Hindi na mabalik. Pero usang mabilin pagyamanin mo. I will just recall my past. Ngayon ko, bar down ng tanan. Bar down. Abot na may hapit magkasuhay ba sa itong reckless driver. Hapit namin. Tingnan naman, hindi naman sila mutapang. Nang tagiya ito may stroke. Pastor, wala nang gagawin ako. Nagdalawa ng mga operation sa nawong sa tiil. Putol mo na akong pan. Bukod sa femur. So, dako na ilang gastos ng short na sa hospital. So, din ko, sir, sa inyo kwarta na magitan. Pero ako, look at me. Nawala ng tanan. Hindi na ako katrabaho, everything. Akong pandit, hindi na mabalik. Meron ang tandog siya siguro ako. So, nagpalayan sila gastos. You know, there are things in your life na you cannot really undo it. Pero kung saan nabilin sa inyo the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Amen. Kaya naman kaingon ta ba, no? Dili ta mga superhero ha. Pero naman tayo guidelines from the Word of God. And although our outward body is perishing, but our spirit is being renewed day by day. And you have that word. Kung nausahay yung istorya po kasi yung kalag, o kalag ko, ayaw kalimti ang ibuhat sa Ginoo mo. No? That's why you can say, praise the Lord. You have what? Forgiven my sins. You have healed my diseases. Thank you, Lord, for what? Delivering me from distractions. Thank you for your tender mercies and loving care. Thank you, Lord, dear Father, because why? You have given me strength every day. Amen. Thank you, Lord. You have filled me with a lot of good things. Sayang naghangad po mo sa gawas. Enjoy lakaw-lakaw, look at the creation. Ha? Tanaw mo sa mga gwapo na mga lugar, mas ginano na sa gadget ninyo, kayo mga lindutaan, mag-ipayag ka na. Lindutaan nyo. Salamat, Ginoo, maski sa usa ka tagmay ng mga butang. Tanaw na to ang kaayo sa Ginoo. And you'll see, you'll be happy. Kaingon ka, Lord, tinaghanan di ay maayos ako kinabuhi. Kamay na di ay na ako mga suliran. But thank you, Lord, because nag-promise ka na hindi ko pasaktan. Tingin sa pulong sa Ginoo, God is my refuge and strength, a very present help in time of need. In time of need. So what's your need today? Be thankful because you have a God. Naka-Diyos sa Ginoo. Kita mga Kristiyano, Jesus is everything to us. May awit, di ba? Jesus is all the world to me. My favorite song. My life, my joy, my all. My life, my joy, my all. He gives me strength from day to day. Without Him, I will fall. When I am sad, He makes me glad. Why? Because He's my friend.
This my friend. Jesus is your friend. David, ginuna niya, though he is a man after God's own heart, una-una niya, siyang Diyos, ginuna niya. No? Maski may edad na siya, di siya pasagdan sa Ginoo. Kaya tanaw mo karon sa imong kinabuhi mo, wala namang kikoy, ka-render sa Ginoo. No? Muna kain mo si David pa, what shall I render unto the Lord for all the benefits toward me? Ay, nauna-unaan na. Tinood mo na nung nindot mo na mabalo sa Diyos. Pero di na ito kaya basta ng iyang kaay. Ang ato na lang, kabalong ka mag-appreciate. Diba? Those people who are giving us a lot of things, why not say thank you and I appreciate it? Ano na lang? Di ba takapahalos? Magpasalamat na nanta. You know, oh, see and taste that the Lord is good. Balintog na paliho. Our Heavenly Father, we are so thankful today, Ginoo. Lord, we must praise you indeed. Sa Ginoo sa among baba, puro na lang complaints, murmuring, unsa na mali na unsa na mali. We don't have control sa inflation. Daghan, gayon, mga butang, dining, nagmahal, whatever. Ang sweldo, parehas na hapon. But Lord, help us to look on the other side. Nadaghan dahil ka kaayuhan sa among kinabuhi. You have blessed us with all forgiveness para among conscience Ginoo pure. Makabuhat kami sa mga butang na wala kami ginuhikahadlokan na may repercussions or consequences. It's because we are obeying the law of the land, because we are honest to our bosses here on earth sa mga amo. At school kami buhat sa dapat mo, we obey the laws and regulations. Even sa mong pagpangagad kanimo with all our hearts, Lord, we are serving you because we love you. Not because Ginoo lang kayo na ay reward, nagpabuton. It's because we love you, Lord. And also, Ginoo, salamat ikaw, Lord, ay everyday, Ginoo, nag-ground ka namo sa imong loving kindness. You love us, O Lord, wonder what. Na Ginoo, ang mga butang din sa kalibutan, dili maging mo sa iyo. O diminish with me physically as we grow older. So thank you, Lord, is because we become wiser. Naging maalamon kami nga mga butang still ma-appreciate na mo sa among kinabuhi because we know our priorities. Kabulupod mi usang mas valuable sa kinabuhi kami. Nga among relationship with you di ay ang una. And secondly, ang among lawas. Salamat Lord sa good health. Kompleto ang pamilya. Kabuhi kami tanan. Salamat Ginoo. Ano Lord, we're praying. Ikaw Ginoo mag-bless ang mga endeavors. Businesses, whatever work, Lord. Because ang among desire, hindi sa among sarili lamang, kundi ang among family, ang among mga anak. Maski Ginoo sa imong bulaton, Lord, gusto pa namo na maging channel of blessing pag-ibig. Nga, O Lord, dili sa kalibutan, it's not all about me or us, but it's all about you and others. We must remember the true joy that stands for Jesus, others, and you. Kami lang pinakauli. Kumode ay na ang pagpasunod, dili kami makabati, Lord, sa depression, frustration. Di kami ma-stress yun. Mas kita kami trabaho, tungod kay, giatubang namo ni nga may kalipay na pahigugma. Dili kami ma-stress. Mas kinagatambak pa because we are doing it for our family, because we love them. In the ministry naman, mas kita kang bulaton, dili kami magluya because we love you. Lord, salamat sa strength, sa among kasingkas. You have said in your word that God is the strength of my heart. Maski ginawa mo mga lawas, mga luya, pero ikaw ang kusog sa among kasingkas. Ang among Ginoo affection na pagtutok diya kanino. Help us, dear Lord, na sa among mandado pag kinabuhi sa kalibutan, ma-appreciate namo ang mga butang na ipahulang mo kanako. Salamat Ginoo sa panguna-una. Salamat sa kusog. Salamat sa kinabuhi. Salamat sa mga abilidad. Ngayon kung sa diin, makahimog pa kami sa pagtrabaho. Makahimog pa kami sa mga butang na akong gina-enjoy. Thank you, Lord, for this life. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord, sa tanan-tanan. Thank you for delivering us from penalty of sin, which is eternal damnation.
Salamat, Ginoo, for that relationship with you. Salamat, Lord, because we have mansions in heaven. Ang lista will go on and on, tinaghanan yun, Ginoo. We cannot count all of those things. But, oh Lord, thank you so much. And our souls will say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. And forget not all His benefits. Thank you so much, Lord. Every day, magiging victorious kami because of you. You conquered death on the cross, and you have risen from the grave. O kami tanang nagsalit ka rin mo. Maski Ginoo, ang lawas, mabalik sa yuta, pero there will be a day wherein, Lord, all of us will be resurrected. Ang among mga lawas ma-turn into immortality. And we will be with our loved ones who have gone before us. And there will be a great reunion in heaven. And we pray, O Lord, nung maging witness kami of that kind of love of yours sa among Ginoo ng mga loved ones, so that in eternity we will be together. Thank you, Lord, because you teach us to set affections on things above, not on things here on earth. Thank you so much, O Lord, for everything that you have provided. You are a good, good God. In Jesus' name we pray. Amen.